As you know, mga kababayan, nagpa-press con si Inday kanina, mahaba. Almost 2 hours. Kaya kinat ko siya. Pinagati ko sa dalawa para hindi masyadong mahaba, mga kababayan. Yung isang ang video natin, 1 hour na. More than 1 hour. So baka hindi kayo magtyaga na manood. Diba? Pinolblast na ni Inday po yung paninira sa ating Pangulong. Matindi, mga kababayan. Inaccuse pa yung first family na pinakulam daw siya. Pati doon sa kulam po, naniniwala na si Inday. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. At dinefend niya uli, mga kababayan, si Pacquiao na sobra yung ginawa doon sa Kingdom of Jesus Christ compound. Kasi tinirgas daw. Wala man pong tirgas na ginamit yung PNP, si General Torre. Mga akusasyon man lang, mga kababayan ng mga members ni Pacquiao. But before ko, mga kababayan, i-play sa inyo yung continuation ng press ko ni Inday, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad na bagong Pilipina. Balikan natin yung papress ko ni Inday kasi kamangha-mangha yung kanyang mga pinagsasabi. Ito siya, mga kababayan. So, hindi ko natigil. Doon sa Tamayong, sa barangay Tamayong, sa Davao. Alala niyo? Kinikwento niya yon sa Tamayong. Nila yung mga tao doon. Yung kay Pacquiao. Pinagpok doon sa diversion road ng Davao City. Tinirgas nila yung mga tao doon. Isang tao lang ang hinahanap mo, ha? Bakit mo pukpukin yung 30? Bakit mo itirgas yung 100? Paano nag-surrender yung tao? Ito, kinausap lang. Kinausap lang siya. Mag-surrender ka, and then he said, okay, I will surrender. Kinausap daw. Kung nasukol. At yung mga members ni Pacquiao, sumugod sa polis. Nabugbog nga yung mga polis. Napakasinungaling ni Inday. Anong purpose? Anong purpose na i-tear gas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger? Kaya nga po, si Atty. Torion ngayon, pinailan ng kasong sedisyon. Mamaya, ibigay ko po sa inyo. Nag-surrender siya. Nag-surrender kasi nasukol. Kinausap siya. Walang napukpok, walang natirgas, walang nasaktan. And then, kailangan nyo talaga ganunin ang mga tao. And then I said, it's all over. So, upo ako, with the table ko sa desk at the time. And then, sabi ko, sarili ko. Mas kampi siya doon sa Pugante. Pinanindigan na ni Inday. Let's go to hell daw. So, ano bang ginagawa nila, yung political reconciliation? Ang gusto nila, pagdali ng papel, ganito. Pagdali ng papel, ganito. Ang kinikwento ni Inday dyan, may nagsulisit daw sa ating Pangulo. Hindi man lang binigyan daw, kaya siya na yung nagbigay. Sometimes, folded paper maliit. Iba-ibang, So, sabi tao, isang magandang babae.
dinala siya. Tinignan niya, ayaw niya tanggapin, ayaw niya kunin yung papel. So, ang ginawa ko, balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. That person will not feel bad. Sabi ko, ako na lang. Bilis lang kasi. Paninira na naman po. Ang gusto niyang palabasin, walang walang damdamin yung ating Pangulo sa mga pobre. Tinanong ko, may number yun, Hindi tinanggap daw yung sobre. Hindi ko kaalam na yan. So, doon sa truck, binasa ko. One page lang naman, binasa ko. Simple. Request of 5,000 pesos for livelihood. Tumingin siya sa akin. Sabi ko, ako nang bahala ito. Maliit lang na bagay ito. Ako na. Sabi niya, okay, sige. So, ano ang problema ni Inday? Di ba? Ngayon, anong ginagawa ng ating Pangulo? Namimigay siya ng ayuda, hindi lang 5,000, 10,000 at may mga bigas. Anong problema niya? Bakit pa siya nagsasalita ng ganyan? Tawagan mo, say, okay. Ano ang mga documents na kailangan namin? Bigyan mo. And then, okay. So, these documents, ayan, tapos. For some people, wala lang yung 5,000. But for other people, 5,000 is everything. Alam mo, merong governor ngayon, hanapin niyo siya. Hindi siya nagbibigyan. Kasi, siniraan Inday yung ating Pangulo. Ayaw sabihin ng
pangalan niya talaga ikwento. Pinilit-pilit namin, ayaw mo magbibiin. Bakit ayaw mo magbibiin? Ayaw ko sabihin kung sino yung kasama ko. Tingin ko, lahat lang ito kwento ni Inday. Hindi ako. Gawa-gawa. Hindi man sinumpaan. Pwede siyang magkwento ng magkwento kasi iyan po, hindi naman yan maalala pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa dami ng encounters niya sa paglilibot sa buong bansa nung kampanya. Diba? Ang daming nagbibigay ng sobre po. And individually, kapag merong lumalapit, nagsasabi na, we are in this shit hole because of you. And sinasabi ko din, I'm sorry. I'm sorry. But, sabi ko sa kanya, kung bigyan ako ng Diyos na pagkakataon niya lagi. Sabi rito, dapat niya ipaliwanag niya kung bakit napakamahal ng mga upa sa rest house. Hindi ko pabawiin yung nangyari. Pabawiin ko yung dapat para sa bayan. Yun yung nag-signal niya kay Martin. Hindi kami magkaibigan yan. Isipin niyo Di daw sila magkaibigan ni Martin? Noon nung tumatakbo pa, meron kaming group chat. Nandun siya. So yun lang yung some sort of communication namin dun sa loob ng group chat na yun. And hindi siya medyo salita doon, hira. After nun, nawala na siya dun sa group chat. And then after that, wala akong number niya. I'm sure may number siya sa akin. Kasi siyempre nandiyan yan sa mga staff mo sa ABO, diba yung number ng Vice President. Pero wala kaming some sort of communication. Nothing at all. Except nung magkasama kami para mga banya. Yan lang. Sa labas niya. Sabi nang nag-react dito, puro sat-satan niya. Nasaan ang pera? Puro sat-sat, di masagot kung nasaan ang pera. And hindi naman lahat ng katrabaho natin, kaibigan natin, di ba? Nandun lang tayo kasi meron tayong kailangan gawin para sa kumpanya, para sa organisasyon. And in our case, nandun kami kasi may kailangan kaming gawin para gumanda, gumaling, maging nililihis ni Inday ang kwento. Hindi man niya sinasagot yung mga tanong ng mga congressmen. Iniiba niya yung kwento. Nakita ako sa kanilang bahay dyan sa Malacanang, Bahay Pangulo. Dati naiimbita ako sa Bahay Pangulo. Pero I was just tolerated. Kasi may damit naman ako. Alam mo yun, I'm useful to them. So I was just tolerated. And alam ko naman yun. But wala namang problema sa akin yun. So as long as I can do my job sa DepEd, tsaka sa Office of the Vice President, mabigay ko lang yung promise ko, tatapulong ako, promise ko sa bayan. Magawa ko lang yung kailangan gawin para sa education sector. Walang problema. You can tolerate me all you want. Sabi ng isa dito, nonsense. Mga tanong samot. Mga tanong samot na mga sagot. Puro winto. Lisa Marcos is another story. Unahin muna natin si Martin Romualdez. Another story daw si Lisa Marcos. Unahin daw si Martin. Sabi ko, sabihan niyo sila, huwag nila bunggitin yung pangalan ko.
Matindi mga kababayan. Talong sinira nila yung sarili niya. Yes. Anong purpose ni Inday Sara? Ang magagawa ko sa bayan, I will call bullshit as it comes. Yan ang magagawa ko para sa inyo. Kung bullshit siya, sasabihin ko sa mga bullshit talaga. And, yes, sa isa, huwag kayong mag-alala sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Kaya hindi ako magdadala sa pera. Hindi daw niya kailangan ng pera. Yung confidential funds nga po. Sa buhay ko, nang tanggalin sa kanya kasi hindi na maipaliwanag eh. So kahit man meron na galit na galit, 500 billion sa likod ko, hindi pa rin mabibili yung gusto ko. So hindi ko siya kailangan. And hindi ako takot. That's why I said, you can drag me to hell. You can drag me to hell daw? Wala akong problema sa akin yan. Si Martin ba? Bibiray niya si Martin. Ayaw ko sabihin, masyado ng personal na, masakit na nga sa akin na kailangan ko magsalita from, ay kwento. Masakit na nga para sa akin na ikwento ko from 2016 to 2021, anong nangyari sa mga group chat na yan, yung mga papel na yan, masakit siya. I don't like talking about my life. Gusto niyo pag-usapan ng pagbabago campaign, tree planting namin, ayaw niyo. Kala ng bata. I understand mo na kasama kayo lagi ng mga events ni EDF. So, why, parang bakit, tapos yun nga, before yung nangyari yung resignation sa labas, after yung resignation sa labas, nakita ba kayo ng EDF na kalutin daw or holding hands kayo ni Martin during one of his foreign trips? So, why biglang nasuglang kayo bigla kay speaker? That the time na-ambush niya ako ni Martin. Tingnan mo yung footage. Di ba nakaganyan yung kamay ko? Kasi hinihila ko yung kamay ko. Hindi ko naman siya mahila pag nanganyan naman. Nilalagyan ko ng force kasi hinihila ko. Nihila din niya. So, naisip ko, okay, fine. Huwag na natin bigyan ng sakit ng ulo ang presidente kasi ang dami niyang kailangan gawin para sa bayan. Apparently, wala. Pero, at the time, huwag na natin, as for me, sabi ko, okay, sige. Ayoko maging headache sa ibang tao. Ayoko maging pabigat sa ibang tao. Ayoko na maabala ang ibang tao dahil sa akin. So, at the time, although, hinihila ko yung half-hearted din yun na ginagawa niya. So, okay. Sige. May red flag niyan si Martin eh. Magkatabi kami niyan sa airplane nung kampanya. May sinabi ako sa kanya, may sagot siya sa akin. Pero yes, imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Ayan. Suhol for what? Bakit niya i-elaborate lang po yung speaker on record na tumanggap ng suhol? Ay, kailan ba yung speaker party? Kailan yung Martin Romualdez Court? After November? After opening ng house, yes. Let's talk about the confidential funds that we hearing ng the house. Regarding po sa Matindi. and the OBP's confidential funds. Umiga na siya. Yes, as I said, antayin natin yung next hearing ng house. Good governance. Masyado pa kasi yung masyadong maaga sagutin sila. Wala yung malabas eh. Gusto ko lumabas so that
pwede akong magsalita. Wala. Kahapon, wala naman. Although it is for questioning about the... Yes. Ang posisyon ko dyan, sa dapat hindi na ako nakikipag-usap sa kanila doon yung sabi ko, okay na bahala kung gusto nyo gawin dyan. Pero dito sa Office of the Vice President, sinasabihan ko yung mga tao na kapangalan, kung ano yung gusto mong gawin, yun ang susuportahan ko. Kung ayaw mo umaten, susuportahan kita. Kung gusto mo umaten, susuportahan kita. Hindi ko pipilitin kung ano yung dapat mong gawin. Mag-decide ka, and then kung ano yung path, decide on the path that you will take, I will support you on that. So, hindi pa kami nagkausap nung merong mga subina, hindi pa kami nagkausap kung ano yung gusto nilang gagawin. Basta sinabihan ko sila, I will be with you every step of the way. Sinabihan ko din sila, kung ang decision mo ay magpa-detain, sinabihan ko din sila, sasamahan kita doon sa loob ng detention. Walang problema yan sa akin. Kasi hindi naman lahat ng mga tao kasi sanay sa pressure, sa stress. Hindi sila sanay sa mga ganyan. Kwento man lang yan. Nasasamahan. Sindi ko nga, sabi niya, sasamahan niya. Asa na yung mga pulis na nakakulong? Nakakulong na yung mga pulis na nag-EJK. Si Digong nasa labas. Saying na palitin na lang ako. And then, sabi ko sa kanila na... Pag naniwala kayo sa kwento ni Inday, talo kayo. Ang issue of budget naman, since parang final na sa House part ng 733 million, what would that mean for the OPP satellite officers? Would that mean like we will shut down part-time satellite officers? Inaantay namin yung gap. So, pag nandiyan na yung General Appropriations Act, alam na namin kung ano, ilan. And then meron na kaming mga options ngayon. Unfortunately, hindi namin siya ma-finalize kasi yung mga options namin kasi hindi namin talaga nakikita kung ano yung nasa batas. Hindi pa kasi batas yung GovView. So, andayin namin, pag nakita na namin kung ano yung numbers, then pipiliin na namin ang mga options para sa Office of the Vice President. But rest assured, patuloy yung trabaho ng Office of the Vice President para sa bayan. Kung ano man yung kaya namin base sa kung ano yung budget, ibibigay namin yan sa taong bayan. How can we explain lang po, habang po sa good government committee hearing, lawmakers were questioning po about the 16 million pesos po na ginasta ng OVP, pati po ng confidential funds in 2022 po, nalagas na 11 days para daw po sa renta ng safe houses. One lawmaker even asked po na yung 5 million naman po na nagastos ng 2023 sa third quarter po ng OVP confidential funds, nagastos lang po sa loob lamang, sa loob lang ng 79 days. So parang nakakapagtaka rin daw po sila na bakit yung 16 million pesos nagastos po sa loob lamang ng 11 days. So, can you give us an explanation po kung paano po ba nagasta nga po itong particular confidential funds po? Okay. Sige. Last question na yan. Last question. Okay. Una-una, nag-explain kami lagi sa Commission on Audit kung paano ginastos yan. Lahat ng hiningi ng Commission on Audit, binigay namin. Meron kaming mga hindi nabigay, sinabihan kami ng Commission on Audit, kailangan namin yan. So, we fully cooperated and participated and submitted to the Commission on Audit with regard to the confidential funds. Alam niyo, kapag tataka sa gobyerno, ang daming ang problema na nadiscover. Kami doon sa DepEd noon, kami billions in one day para maglabas ng pera. So, hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pirma lang yan. Tapos lalabas na yung pera. Ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. And then, babalik na yung documents.
Saan nga binayad? Kasi problematic yung yung records. Kulang-kulang yung detalye. Para sa mga niya. And sometimes, it's not millions. Tapos, yung renta, ang napakamahal, 45,000 per day sa safe house. Yung iba, 250, as high as 250,000. Mas mahal pa kaysa sa Boracay. Ang pinakamahal doon na luxury, 25,000 lang per night. Kaya ako hindi sumasagot sa kanila kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. Defective po yung document. And in fact, nakikita nila yun. Pati yung certification. Kasi sinubina nila lahat ng documents. The thing with the hearing is kung makikita mo, nilaglag na po kayo ng mga Armed Forces of the Philippines officials. Hindi man ginamit yung confidentials po ninyo, confidential fund, pero naka-charge doon. Ang ginamit yung pondo daw nila. At yung mga LGUs, yung ginamit. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ginagawa nila dyan, nag-fishing sila na nag-fishing, nahanap sila ng hanap. Alam nyo, before ako umupo, alam ko, impeachable officer ako. So, binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ko ng 5 bagay na impeachable offense niya. Nagpaduda na naman po. Sabihin niyo papasa dyan sa house? Of course, hindi. Last question. Para nagbata po. Grabe ang energy ninyo. O ano yung mga impeachable offense ng ating Pangulo na sinasabi mong 5? Di sabihin mo. Nagpaduda na naman po si Dan. Kaya ako sinasabi kanina, antayin natin yung next hearing. Kasi hindi pa siya enough eh. Ang gusto nila kasi palabasin sa mga tao, yung envelope na yan, galing sa confidential funds. Yun yung gusto nilang i-portray sa public. Para yung perception ng tao, hindi talaga ginamit para sa ano. Pero kasi, para sa akin, kulang pa siya. So, inaantay ko yung next hearing. Pero bago ko pag-usapan yung envelope na yan, kasi kasama yan din sa triangle. Yes! No. Hindi yan sagot sa tanong mo. No, I will not answer questions anymore. Yes. Thank you. That's it mga kababayan, yun kabuuan ng press ko ni Inday. Ito yung matindi mga kababayan na binitawan ni Inday doon sa interview. Sabi rito sa report ng Inquirer, Vice President Sara Duterte said she already had a toxic relationship with President Ferdinand Marcos Jr. even prior
to the rift between them. Sara admits they dreamed cutting off Marcos' head. According to Duterte, she realized this after candidly sharing to reporters that she caught herself imagining tanggalin or pugutan niya ng payo yung ating Pangulo. Tingin ninyo, mga kababayan, nasa tama pang pag-iisip si Inday? Una, sinabi niya doon sa interview, nagbanta siya, pag hindi daw siya tinigilan, sinabihan niya daw si Amy Marcos. Kaya hintayin natin yung reactions ni Amy Marcos. Sinabihan niya daw si Amy Marcos, pag hindi siya tinigilan, huhukayin niya yung bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. at itatapon niya sa West Philippine Sea. At ngayon naman, ini-imagine daw niya na pugutan niya ng ulo yung ating Pangulong Bongbong. Ganyan katindi po. Sara admits they dream cutting off Marcos' head. Kaya sabi ko sa inyo, makaduda po ito. Ako tingin ko ito mga kababayan na piklat niya sa liig, self-inflicted siya po. Anong basa ninyo? Dati wala man siyang ganyan. Pagkatapos, yan na po, nagurgur daw siya. Gusto daw siyang gurgurin. Tinanong ko, nasa video niya yan. Tinanong, sino niyang gusto gumurgur sa iyo? Sila niya lahat. Tapos sinabi na, pinakulam daw siya. Ito yung yung sinabi niya, mga kababayan, i-replay ko po sa inyo. Panindig balahibo. Yan po. May action pa siya. Imagine myself cutting his head. Tindi? Gusto ko, ganun din ang gusto ko niya yung mukha ko. Tsaka mukha niya. Pilip-read niya. Yung sinasabi niya. After you're elected, has to graduate, ma'am? Hanapin niyo po. Kita ninyo? Peligroso po. Dapat po hindi makadikit si Inday sa ating Pangulo. Peligroso po. Yan ang ganyang kwento. Yan sabi rito sa report ng Inquirer. According to Duterte, she realized this after candidly sharing to reporters that she caught herself imagining tanggalin ang ulo ng ating Pangulo. Duterte said the incident happened in a graduation event which she did not specifically identify, wherein one of the graduates daw asked Marcos if he could get the president's watch as a graduation gift. Marcos said Duterte responded, why would I give you my watch? At that point niya, may sakit na ako, I was already ill. I was not feeling well. Gusto ko tanggalin yung ulo niya. I realized toxic na yung relationship, said Duterte in a press con. I did not help na itong mga katabi ko tumawa pa, pinagtawanan pa yung bata. And I saw the humiliation sa face noong bata. Duterte said she imagined telling Marcos that the kid he was talking to was a child who would be ready to die for the country and work hard for years to get where he was now. She also said that the graduate could have been part of the country's force in the West Philippine Sea, which she tagged as a fiasco. And then, Alcati said, Duterte again said, candidly. Tingin niyo po, nasa tama pang pag-iisip si Inday na nagsabi na pinakulam daw siya. Sabi ko po sa inyo, kailangan siguro ng professional help ni Inday. Check up po ang kailangan ni Inday. Malinaw sa kanya pong mga pananalita at mag-behave po siya. Masyado na pong stress si Inday. Kidding aside. Ako ang tingin ko, pag hindi nakayanan po ni Inday, iwan ko lang, baka po may kagimbal-gimbal na mangyari po. I just pray na hindi po mangyari.